Pinakbakan ni Vice President Jejomar Binay ang tuwid na daan ng administrasyon ilang araw matapos lumabas na malabo siyang makakuha ng suporta mula kay Pangulo Aquino. At kulang isang taon bago mag-eleksyon, tila nagkakahati-hati na ang ilang pamilya at partido kung sino ang i-endorso. Saksi si Sandra Ginaldo. Hanggang sa huling sandali, hanggang sa araw ng halalan, makukonsider pa rin ako ni Pangulo. Nitong Miyerkules lang ito sinabi ni Vice President Jejomar Binay, pero kasunod ng malamig na tugon sa kanya ng Pangulo ang pagsuporta ni Binay kay Aquino na hindi natinag mula 2010 kahit magkaiba sila ng alyansa, tila tinuldukan na. Ang akala mo sa daan matuwid, magiging malinis ang politika, walang paninira, walang kasinungalingan, at magpipresenta lamang kung sino ka at ano ang pinapangarap mo para sa bayan. Pero may suporta pa rin kay Binay ang ilang kaanak ng Pangulo, partikular si Peping Cojuangco, kapatid ni dating Pangulong Cory Aquino. Kasama raw niyang susuporta kay Binay ang mga miyembro ng partidong Laban o Lakas ng Bayan na itinatag ng ama ng Pangulo na si dating Senador Ninoy Aquino noong 1978. Tulad ni Binay, kumalas na rin daw sila sa PDP Laban na pinamumunuan ni Senador Coco Pimentel. Ang PDP o Partido Demokratiko Pilipino ay itinatag ng ama ni Senador Coco na si dating Senador Aquilino Nene Pimentel. Ang miyembro ng Laban hindi nasasama sa PDP. Yung PDP Laban naging coalition. Yung coalition pwede naman breaking yun eh. Welta naman ni Pimentel, hindi pwedeng hatiin ang PDP Laban. Natyak daw na hindi magbibigay suporta kay Binay sa 2016 kahit dati nilang miyembro. If ever hindi tumakbo si Mayor Duterte, the party will look for other candidates to endorse, but definitely Vice President Binay will not be on that list. Because of the allegations? Yes. Sa PDP Laban nung araw, na lahat ng mga opisyal namin, pag mula sa chairman ng barangay, kailan elected, hindi pwedeng ina-appoint. Si Coco Pimentel, ang alam ko, appointed lang yan eh. Pero sa ngayon, inilista na ang Laban sa mga grupong posibleng sumama umano sa binubuong koalisyon para suportahan si Binay. Naroon din ang lakas ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ang puwersa ng masang Pilipino ni Manila Mayor Joseph Estrada. Pero nahahati na rin ba ang pamilya ni Erap? Kahit kasi hindi pa raw nakakapili si Manila Mayor Joseph Estrada, tila tumaya na kay Senadora Grace Poe ang anak niyang si Senador J.V. Ejercito nang magsama sila sa Independence Day celebration sa San Juan. Habang ang anak din ni Erap na si Senador Jinggoy Estrada, bukas pa rin ang pinto para maging running mate ni Binay. Kay VP Binay po, may chance po ba yun? Why not? Askusuin ko mo itong kaso ko. Dapat makapagpiansa ko kung sakasakali. I'm not arrived at a decision. Anything can still happen. He did not consult me. Sakaling tumakbo si Poe at makatandem si Senador Chis Escudero, may suporta naman silang makukuha sa maraming miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC. Pero yung solid na suporta ng partidong ito na itinatag ng tiyuhin ng Pangulo na si Danding Cojuangco, hindi pa rin tiyak. Most probably we will have a national meeting or a leaders consultative meeting. Ang totoo, naging solid lang naman daw ang NPC noong 1992 elections nang dalhin ito ang Danding Erap tandem. Pero ang NPC at partido ni Erap na puwersa ng masang Pilipino kabilang din sa mga inaasam daw ni Poe sa koalisyon na magdadala sa kanya sakaling kumandidato siya. Maging sa Liberal Party, maugo nga umunay pagkakahati, partikular ang hindi umano kagustuhan ng ilang miyembro na gawing standard bearer si Interior Secretary Mar Rojas. Pero paulit-ulit itong itinanggi ng liderato ng partido. Si Poe na umunay nililigawan ng partido para lang daw talaga sa posisyon ng Vice Presidente. And we see Senator Poe having the same vision for country. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.